Ito naman, dahil it's Women's Month, Women's Health rin ang pag-uusapan natin today sa Say ni Doc. Lahat ng kababaihan ay may karapatang magdesisyon kung kailan nila gusto at hindi gustong mabuntis. Lahat ay may karapatang mag-family planning at gumamit ng mga contraceptive o birth control methods. Pero ang tanong, Meiji, ano ang maaaring maging epekto o kung may side effects nga ba ang paggamit ng mga ito? At kaugnay niyan, para bigyan tayo ng libreng telemed, ay makasama natin ang OBGYN na si Dr. Anafe Orbigoso Gloria. Doktora, good morning. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. Fee together with Meiji. Magandang umaga sa inyo, Professor P and Miss Meiji. Yan. Good morning, Dr. Anafe. Ang ganda naman ni Doc in the morning. Oh, alright, Doc. Ito po, ano-ano po ba yung mga uri ng contraceptives at ano-ano po yung pinaka-common na ginagamit ngayon? Okay. Siguro kailangan i-categorize muna natin yung mga contraceptive pills into, or contraception for that matter, into long-acting contraceptive, no? Meaning yung pangmatagalan na gamit. No? Nangunguna dyan ang intrauterine device o yung maliit na metal with a little plastic na nilalagay sa loob ng matres, no? So yun, it can last for 5 to 10 years. So bukod doon, ang isa pang long-acting ay yung implant. Yung implanon or Nexplanon, nilalagay naman yon dito sa arm and it can last for 3 years, no? So after nung mga long-acting contraception, meron din tayong tinatawag na permanente na o hindi na maibabalik, no? Tulad ng bilateral tubal ligation o yung tinatalian, yung mga tubo ng babae, at pag sa lalaki ay vasectomy. And then, we have the most reversible na mga pills, oral contraceptive pills, no? Yun yung iniinom naman every day to provide contraception. So, yung hormonal birth control pills, hormonal birth contraception, pwede siyang pills, pwede siyang injectable. At sometimes, yung mga intrauterine device, meron din yung hormones, kahit yung mga implant. At meron tayong tinatawag na barrier method, which is the condom. Yun yung ginagamit pag kailangan lang during sexual intercourse. Ang pinaka-benefit ng paggamit ng condom ay protection against STD. And then, merong mga natural forms of contraception, which is one, the withdrawal. Second is the fertility awareness, that is by the calendar method. And yung breastfeeding or lactation amenorrhea method. Ayun, ang daming contraceptive. Go ahead, Doc. Go ahead. Sorry. Yes. So, sa lahat ng mga contraception na ito, ang pinaka-popular ay ang combined oral contraceptive pills. Ayun. Oo, nabanggit din yan ng Philippine Statistics Authority or PSA. And I remember, my mom kasi is midwife, kaya very exposed ako sa mga contraceptives na ito. Talaga nakikita ko na yung condoms, yung mga pills na yan. And sinasabi nung kanilang mga nung mga babaeng to or mga nanay na ito, naku, yung asawa ko kasi ganito, ganyan, ganito. Pero, Doc, lahat naman ng contraceptives ay may mabisa, pero may side effects din ito, tama po ba? So, pwede bang malaman natin kung ano-ano ang side effects ng contraceptives? Siguro, unahin natin yung pills, yung IUD, yung contraceptive injection, condoms. Go ahead, Doc. Oo. So, yung combined oral contraceptive pills, yung pinaka-popular, mainly because it's very accessible. Minsan nga, libre pa yan sa mga health center. And then, it's easy to use kasi inumin mo lang siya every day. And then, it's reversible. Meaning, pag in-stop mo na siya, wala na siyang effectivity at wala na rin siya sa katawan mo. No? So, it's very easy to use, reversible, and very much accessible. Yun ang pinaka-benefit talaga with using the combined oral contraceptive pills. And it's also not very expensive, no? Medyo tama-tama lang or sakto lang yung presyo. Minsan nga, less than 100 pesos or mga around 50 something, may mabibili ka na combined oral contraceptive pills. So ano ba yung mga common na side effects with using the combined oral contraceptive pills? So for less than 10% of the patient, they can experience
breast pain, no? Yung parang mabigat yung breast mo, bloatedness, or yung feeling na parang mataba ka, no? And then yung nausea, meaning para kang masusuka, or sometimes sumasakit ang ulo mo, no? But these side effects would usually go away after 3 months of use or even less, no? Yung mga rare na side effects, yung tinatawag na venous thromboembolism, yung parang nagto-throw off ng blood clots, yun ay maaaring ma-encounter in less than 0.1% of those using the pills, no? So, siguro ang pinaka-madalas na concern din ng ating mga kababayan na gustong gumagamit ng pills is iniisip nila tataba sila with the use of the pills, no? Yun yung kadalasan na tinatanong. Actually, base sa mga pag-aaral, very minimal lang naman ang dinudulot na weight gain with the use of the pills. Kadalasan, yung weight gain is because we're getting older, nagsuslow down yung metabolism natin, or kaya depende talaga sa lifestyle natin. So another concern ng mga kababayan natin na palaging tinatanong is yung nagiging sumpungin daw sila pag gumagamit ng pills, no? Parang maintin yung ulo nila. Actually, siguro mas ma-attribute natin yung mga mood changes sa mga pasyente na bago pa uminom ng pills, talagang sumpungin na. So hindi talaga siya nakaka-affect ng moods sa malaking porsyento ng mga pasyente, no? Tapos yung libido, sinasabi na nakakababa daw ng libido pag uminom ng pills. Yun din, very controversial din yun, no? Talagang very, wala naman nagsasabi na talagang nakaka-affect ng libido ang pag-inom ng pills. At natatakot yung ibang mga kababayan natin na baka pag uminom sila, hindi na sila mabubuntis later on, no? Actually, ang pag-inom ng pills, pag tinigil mo na, instant nga na babalik ulit yung baseline fertility mo. So, hindi totoo na hindi ka na mabubuntis pag uminom ka ng pills, no? At saka hindi naman lifelong commitment pag inisip mo na gusto mong uminom ng pills. Kasi at any point na nag-decide ka na ayaw mo na siyang inumin, pwede mo na siyang stop, no? Yun talaga yung benefit with taking the combined oral contraceptive pill. So, meron kayong questions about Doc. the So, side parang effects? no? Yes. Masabi ko, Dok, parang hirap maging babae kasi lahat talaga, no, ng mga side effects. Pero nabanggit mo nga, it's like myth, no? Yung pagbaba ng libido, yung weight gain, yung Mood. hindi pagkakaanak, yung mood. Wala naman talagang studies talaga na proven, no, na malaking percentage makaka-affect, no? But yung other contraceptive po, kasi I believe yung IUD ba, tama ba yung nilalagay? Is yung hindi ka nagkakaroon? Tama po ba, Doc? And also, I wanna ask, nabanggit yung... IUD yata yung sinasabi mo. IUD, Oo. oo. Yung nilalagay po, and then yung for 3 years, sama po ba? And then kanina nabanggit nyo din, no, yung vasectomy. No, I'm curious lang, Doc, tama po ba pag sa lalaki, ginawa niya yon, reversible pa yon? Actually, kaya tinatawag natin permanent yung vasectomy at saka yung bilateral tubal ligation is basically napakahirap na ibalik na ulit ang fertility or ibalik yung mga kinat na tubo pagka nakat na. Very small percentage of success lang, no? Pag yun yung mga ginawa. Yung vasectomy and the bilateral tubal ligation. Mga less than 30%, mga ganun lang ang pagbalik ng fertility. So, okay, let's try to answer your question one by one, no? So, let's say naman, or let's talk about the benefit of using the combined oral contraceptive pills before we, keep on saying the side effects, no? Kasi una, maganda talaga na contraception, very effective pills in providing you contraception. Pangalawa doon, pag nagpipills ka, humihina na yung pagdudugo mo, no, yung menstrual blood mo, nawawala din yung sakit ng puson mo pag nagpipills ka. And then for the others, for other kind of contraceptive pills, nakakatanggal din siya ng pimples, no, at saka yung
hirsutism o yung maraming buhok sa katawan sa mga babae. And meron din siyang almost 40% prevention of ovarian cancer and endometrial cancer and 20% for colon cancer. So marami ding non-contraceptive benefits ang pag-take ng combined oral contraceptive pills. So yung injection naman, yung very popular din kasi yung injection, madalas na nabibigay to or na-administer sa mga health center, it's a Depo-Provera. It's a hormonal contraceptive pill also. Ini-inject naman siya every 12 to 13 weeks. Sa unang gamit, maaaring magdulot yon ng irregular menstruation, no? Maaari din siyang magdulot ng kaunting weight gain at maaari din magdulot ng kaunting acne. Pero ang maganda kasi sa kanya, wala ka nang iinumin gabi-gabi at every 3 months ka na lang kailangan pumunta sa healthcare worker para bigyan ka ng contraception at wala siyang estrogen. So lesser yung side effect niya in terms of yung mga pasyente natin na hindi pwedeng mag-take ng mga estrogen. Alright, Doc. On that note, Yes. maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng inyong kaalaman. Muli nakasama po natin si Dr. Anafe Orbigoso Gloria. Again, thank you, Doc, and stay safe po. Thank you, Doc.